Magandang araw sa lahat. Ako si Dra, Ligaya Santos. At ngayon ay tatalakayin natin ang paksa ng natural na pangangalaga sa balat gamit ang kape para sa nakatatanda. Maligayang pagdating sa aking channel. Mahal kong mga kababayan, naranasan na ba ninyong tumayo sa harap ng salamin, dahan-dahang haplusin ang inyong pisngi, at bumuntong hininga habang nakikita ang patuloy na pagdami ng mga crow's feet sa gilid ng inyong mga mata o ang unti-unting paglitaw ng mga age spots sa inyong mga kamay at pisngi? Napakabilis ng paglipas ng panahon, inaagaw nito ang ating kabataan at iniiwan ang mga bakas ng pagtanda. Minsan, gusto nating pagandahin ang ating sarili, alagaan ang ating balat, ngunit natatakot tayong gumastos o baka makasama ang mga kemikal na produkto o simpleng hindi natin alam kung saan magsisimula. Ngunit, mahal kong mga kababayan, huwag po kayong malungkot o mag-alala pa dahil ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng elixir of life mismo sa ating kusina. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto, isang napakasimple, murang paraan upang baliktarin ang proseso ng pagtanda na nakakagulat ang epekto gamit ang isang pamilyar na sangkap, ang kape. Hindi lamang ito inumin na pampagising, ang kape ay isa ring kaaway ng mga kulubot at dark spots kung gagamitin natin ito ng tama. Gabayan ko kayo ng paisa-isa, ng maingat, upang maibalik natin ang makinis at malusog na balat, at upang bawat umaga paggising ninyo ay mas maging masaya kayo kapag tumitingin sa salamin. Bago tayo magsimula sa mga kamangha-manghang recipe na ito, mangyaring bigyan ninyo ako ng isang like at mag-subscribe sa aking channel sa ibaba. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin at sa aking team upang patuloy na magsaliksik at magbahagi ng mga sikreto sa masayang pamumuhay at malusog na pang-araw-araw. Nagpapasalamat ako ng marami sa inyong pagmamahal. Ngayon, iniimbitahan ko kayong umupo, uminom ng tubig, at simulan nating hanapin muli ang ating kabataan. Unang bahagi. Bakit? Ang kape ay isang mahiwagang lunas para sa balat ng matatanda. Mahal kong mga kababayan, bago tayo magsimula, gusto kong lubos ninyong maunawaan kung bakit napakahiwaga ng kape. Hindi tayo sumusunod sa uso. Nagpapaganda tayo batay sa kaalaman, tama po ba? Ayon sa modernong pananaliksik sa medisina, ang pinag-initang kape ay naglalaman ng tatlong napakalakas na lihim na sandata laban sa pagtanda ng balat. Ipinaliwanag ko ito sa pinakasimpleng paraan upang madali ninyong maunawaan. Una, ang kape ay hari ng mga antioxidant. Kapag tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay gumagawa ng mga free radicals na nagiging sanhi ng pagtanda at pagkulubot ng mga selula ng balat. Ang kape ay naglalaman ng maraming polyphenol compounds at hydrocinamic acids. Isipin ninyo na ang mga sangkap na ito ay parang matatapang na sundalo na nagpoprotekta sa balat mula sa pag-atake ng panahon at sikat ng araw. Pangalawa, ang caffeine ay nakakatulong sa pagpahigpit ng balat. Hindi lamang pinapagising ng caffeine ang ating utak, pinapagising din nito ang pagod na balat. Ito ay may epekto ng banayad na paghila sa mga daluyan ng dugo na nakakatulong sa pagbabawas ng pamamaga ng mga mata at nagpapalabas ng balat na mas mahigpit at maayos. Pangatlo, ang epekto ng pag-exfoliate ng patay na balat. Ang balat ng matatanda ay madalas may mabagal na cycle ng pagbabago. Ang magaspang na patay na balat ay kumakapit ng mahigpit sa ibabaw na nagiging sanhi ng balat na maging mapurol at hindi rin mabisang nasisipsip ang mga moisturizer. Ang pinag-initang kape na may maliliit at pino na butil ay banayad na aalisin ang lumang layer na ito upang ibunyag ang bagong, mas malusog na balat sa ilalim. Ngunit ang pinakamahalaga ay malaman kung ano ang ipapares sa kape. Kung ito ay ginamit ng mag-isa, ang balat ay madaling matuyo. Ngunit kung ito ay ipinares sa tamang kasama, ito ay magiging isang dekalidad na moisturizer. Ngayon, hindi ko na kayo patatagalin pa.
Magkasama nating tatalakayin ang pinakamahalagang bahagi. 4 na resipe ng kape face mask upang labanan ang mga kulubot at dark spots. Hanapin muli ang walang edad na balat. Ikalawang bahagi. 4 na ginintuang resipe para sa rejuvenation ng balat gamit ang kape. Recipe isa? Kape at unsweetened fresh milk. Paalam sa dark spots at age spots. Mahal kong mga kababayan, upang labanan ang mga dark spots at pagkulubot, kailangan natin ng kasama para sa kape. At ito ay walang iba kundi ang unsweetened fresh milk dahil ang gatas ay naglalaman ng isang natural na sangkap na tinatawag na lactic acid. Sa dermatology, ito ay itinuturing na isang ginintuang aktibong sangkap na nakakatulong sa pagpapatingkad ng balat ng napakabanayad at napakaligtas para sa marupok na balat ng matatanda. Napakadali ng paggawa. Sundin lang ang mga hakbang na ito, mga sangkap na kakailanganin ninyo. 2 kutsarang pinag-initang kape. Mas mainam kung ang pinag-initang kape ay bagong gawa at bahagyang basa. Kung walang pinag-initang kape, maaari ding gumamit ng purong ground coffee, ngunit huwag na huwag gumamit ng instant coffee na may asukal o gatas. 3 kutsarang unsweetened fresh milk. Anumang brand ay maaari, basta walang asukal upang maiwasan ang pagdami ng bakterya. Mga hakbang sa paggawa. Hakbang 1. Paghahalo. Ilagay ang kape at gatas sa isang malinis na mangkok. Gumamit ng kutsara upang haluin ng mabuti. Ayusin ang dami upang ang pinaghalong sangkap ay maging malapot at parang cream. Ito ang perpektong consistency. Huwag masyadong malabnaw para hindi tumulo at huwag masyadong tuyo para madaling kumapit sa balat. Hakbang 2. Paggamit ng mask. Bago ilagay, hugasan muna ang mukha gamit ang maligamgam na tubig. Ang maligamgam na tubig ay makakatulong sa pagbukas ng mga pores na magbibigay daan sa mga sustansya mula sa gatas at kape na mas malalim na masipsip sa ugat ng mga dark spots. Hakbang 3. Pagpahid at pagmasahe. Ito ang pinakamahalagang hakbang. Ilagay ng pantay-pantay ang pinaghalong sangkap sa buong mukha. Para sa mga bahagi ng pisngi kung saan maraming dark spots o age spots, gamitin ang 2 daliri, gitnang daliri at singsing na daliri upang dahan-dahang masahihin sa paikot-ikot na galaw o maliliit na bilog. Tandaan na gawin ito ng napakabanayad, dahan-dahang paikutin sa loob ng halos 2 minuto. Ang galaw na ito ay makakatulong sa mga butil ng kape na alisin ang magaspang at matandang balat sa ibabaw upang ilabas ang bagong, mas makinis na balat sa ilalim. Pagkatapos ng masahe, humiga at magpahinga, ganap na relax ang mga kalamnan ng mukha. Maaari kang makinig sa isang mahinang musika o radyo. Panatilihin ang mask sa loob ng halos 15 minuto. Isang maliit na paalala. Huwag hayaan ang mask na matuyo at magbitak sa balat. Kapag naramdaman mong bahagyang humihigpit ito, maaari mo na itong hugasan. Pagkatapos ng 15 minuto, hugasan ang mukha. Gumamit ng 2 kamay upang magpahid ng malamig na tubig sa mukha upang mapalambot ang layer ng kape, pagkatapos ay hugasan ng banayad. Ang malamig na tubig sa puntong ito ay makakatulong sa pagpahigpit ng mga pores at paglock ng mga sustansya sa loob. Sa huli, gamitin ang malambot na tuwalya upang patuyuin ang tubig. Dahan-dahan lang, huwag kuskusin ng malakas. Resulta. Pagkatapos patuyuin ang mukha, kapag hinawakan mo ang iyong pisngi, mararamdaman mo na ang iyong balat ay malambot at makinis na parang pelus. Patuloy na gawin ito ng regular, 2 beses sa isang linggo, pagkatapos lamang ng halos 1 buwan. Kapag tumingin ka sa salamin, makikita mo na ang mga age spots ay kapansin-pansing kumupas at ang balat ay luminaw ng malaki. Gayunpaman, mahal kong mga kababayan, hindi sapat na kumupas ang mga dark spots upang matawag na perpektong ganda.
Maraming kababaihan ang nagbahagi sa akin na walang dark spots ang kanilang balat, ngunit bakit ito tuyo at magaspang kapag hinawakan parang balat ng tuyong kahoy? Totoo na kapag tuyo ang balat, mabilis na lumalabas ang mga kulubot. Ang mukha ay nagmumukhang pagod at mas matanda kaysa sa totoong edad. Kaya paano natin dadiligan ang balat at gagawing mayabong ang tuyong bahagi? Ang sikreto ay nasa ikalawang recipe para sa malalim na hydration na susundan ngayon. Iniimbitahan ko kayong basahin ito. Recipe 2. Kape na may coconut oil o olive oil. Hydration para sa tuyong balat, binubura ang mga mababaw na kulubot. Mahal kong mga kababayan, isang katotohanan na habang tumatanda, ang mga natural na langis sa ilalim ng balat ay nagiging mas mabagal na nagdudulot ng matinding pagkawala ng tubig sa balat. Upang malutas ang problemang ito, pagsasamahin natin ang kape at langis ng niyog o langis ng oliba. Ito ang pinakamayamang pinagmumulan ng vitamin E. Kapag hinalo ang langis sa kape, ang layer ng langis ay magsisilbing isang moisture lock na nagpapanatili ng tubig na nagpapapuno sa balat at nagpupuno sa maliliit na linya ng kulubot. Napakasimple ng paggawa ng recipe na ito. Mga sangkap na kakailanganin ninyo: 2 kutsarang pinag-initang kape o ground coffee, 1 kutsarang coconut oil o olive oil. Pumili ng purong langis, ang uri na ginagamit sa pagluluto o pangangalaga sa balat, basta ito ay tunay, kalahating kutsarita ng pulot pukyutan. Honey, kung mayroon kayo nito, mas mainam. Ang pulot pukyutan ay tumutulong sa paglaban sa pamamaga at nagpapataas ng moisture content ng 2 beses. Kung wala, ayos lang. Mahal kong mga kababayan, paraan ng paghahalo: ilagay ang lahat ng kape, coconut oil at pulot pukyutan sa isang mangkok. Haluin ng mabuti. Mapapansin ninyo na ang pinaghalong ito ay mas makintab kaysa sa unang recipe, mukhang malapot at may napakabangong amoy. Paraan ng paggamit: hugasan muna ang mukha gamit ang maligamgam na tubig upang malinis ang dumi. Pagkatapos, pantay-pantay na ilagay ang pinaghalong sangkap sa mukha. Tandaan na ilagay ng masinsinan sa mga bahagi ng balat na madalas matuyo, tulad ng magkabilang pisngi, noo, at lalo na sa gilid ng mga mata, kung saan may mga crow's feet. Ang langis ay makakatulong sa pagpapalambot ng mga kulubot na ito ng napakabisa. Sa recipe na may langis, kailangan mong hayaan itong tumagal ng bahagya upang ang langis ay masipsip sa balat. Magpahinga sa loob ng halos 20 minuto. Ito ang oras kung saan umiinom ng tubig at nagpapagaling ang balat. Paraan ng paghuhugas ng mukha. Ang hakbang na ito ay napakahalaga, mahal kong mga kababayan, dahil ang langis ng niyog o langis ng oliba ay napakapangkabit sa balat. Kaya kung hugasan lamang ng ordinaryong malamig na tubig, ay hindi ito lubusang malilinis at madali itong makabara sa mga pores. Hugasan ang mukha tulad ng sumusunod. Una, gumamit ng maligamgam na tubig upang hugasan ang mukha. Ang maligamgam na tubig ay makakatulong sa langis na madaling matunaw. Pagkatapos, gumamit ng isang banayad na facial cleanser upang hugasan muli ng masinsinan upang maging malinis at sariwa ang balat. Resulta: pagkatapos hugasan, mararamdaman mo na ang iyong mukha ay gaan na gaan at kapag hinawakan ay malambot at basa, hindi na magaspang. Ang mga maliliit na kulubot ay kapansin-pansing bumaba dahil ang balat ay may sapat na moisture. Kapag nalutas natin ang problema ng tuyong balat, nababawasan na tayo ng ilang taon. Ngunit may isang malupit na batas ng panahon na kinatatakutan ng lahat: ang paghina ng balat. Ang mga pisngi ay bumababa, ang mga double chin ay lumalabas, na nagpapabigat at nagpapababangis sa mukha. Kaya ba ng kape na hilahin ang mga kalamnan ng mukha? Paitaas? Ang sagot ay oo. Kung alam ninyo kung paano ito ipagsasama sa isang pamilyar na sangkap na laging mayroon sa inyong ref. Iniimbitahan ko kayong tumingin sa susunod na recipe.
Ang sikreto sa pagpapahigpit ng balat sa bahay. Recipe 3, kape at puting itlog. Nagpapahigpit ng mukha, laban sa paghina ng balat. Mahal kong mga kababayan, ang gininto ang sangkap para sa pagpapahigpit ng balat na nais kong sabihin ay ang puting itlog. Ang puting itlog ay naglalaman ng maraming albumin at protina. Kapag natuyo, lumilikha ito ng isang natural na puwersang humihila na tumutulong sa paghubog muli ng ibabaw ng balat na nagpapahigpit sa mga maluwag na bahagi ng balat. Tatabunan ng mabangong amoy ng kape ang malansang amoy ng itlog, kaya huwag kayong mag-alala sa paggamit nito. Mga sangkap, 2 kutsarang pinag-initang kape o purong ground coffee, isang itlog ng manok. Maingat na ihiwalay, kunin lamang ang malinaw na puti ng itlog. Itapon ang pula ng itlog o gamitin sa pagluluto. Paraan ng paggawa. Hakbang 1. Batihin ang puting itlog. Ilagay ang puting itlog sa isang mangkok. Gumamit ng kutsara o tinidor upang batihin ng bahagya hanggang lumabas ang maliliit na puting bula. Pagkatapos ay ibuhos ang pinag-initang kape at haluin ng mabuti. Hakbang 2. Ipahid sa direksyon ng pagpapahigpit ng balat. Tandaan ito ng mabuti. Iba sa nakaraang 2 resipi, napakahalaga ng paraan ng pagpahid ng resipi na ito. Ipahid ang pinaghalong sangkap sa balat. Kapag ipinapahid, tandaan na iakyat mula sa ilalim ng baba pataas patungo sa tainga, mula sa gilid ng ilong pataas patungo sa sentido. Huwag na huwag ipahid pababa dahil gusto nating iakyat ang mga kalamnan ng mukha. Pagkatapos ipahid, humiga at magpahinga sa loob ng 20 hanggang 25 minuto. Lalo na, sa oras ng paghihintay na matuyo ang mask, limitahan ang pagsasalita, pagtawa, o pagkunot ng noo. Dahil sa oras na ito, ang puting itlog ay natutuyo at hinihila ang balat. Ang paggalaw ng mga kalamnan ng mukha ay aksidenteng magdudulot ng mga kulubot. Humiga lang, ganap na relax ang pinakamabuti. Kapag nakita mong matigas na ang mask at masikip na ang balat, gumamit ng maligamgam na tubig upang dahan-dahang haplusin ang mukha upang lumambot ang layer ng mask. Pagkatapos ay hugasan ng mabuti. Sa huli, banlawan muli ng malamig na tubig upang isara ang mga pores. Resulta: pagkatapos hugasan ang mukha, malinaw mong mararamdaman na ang iyong balat ay mas mahigpit, mas maayos, parang ang mukha ay bagong ehersisyo. Patuloy na gawin ito 1 o 2 beses sa isang linggo, at ang iyong mukha ay magmumukhang mas payat at mas bata. Mahal kong mga kababayan, alagaan na natin ang ating balat upang maging makinis. Ngunit kung tumingin ka sa salamin at nakita mong madilim pa rin ang iyong mga mata at namamaga ang mga bag sa ilalim ng mata dahil sa kawalan ng tulog sa pagtanda, hindi pa rin ganap na magiging sariwa ang iyong hitsura. Sabi nga, ang mga mata ang bintana ng kaluluwa, kaya't ibibigay ko sa inyo ang isang napakaliit ngunit napakabisang tip upang buhayin ang inyong mga mata na nasa susunod na resipi. Espesyal na resipi, Ice Coffee, para sa dark eye circles. Mahal kong mga kababayan, ito ang pinakapaborito kong sikreto na para lamang sa inyong madalas hirap matulog at nagpapabalik-balik sa gabi. Sa pagtanda, ang ating tulog ay hindi regular. Pagkagising sa umaga, tiningnan ang salamin at nakita ang namamagang mga mata at malalim na dark circles na nagpapamukhang pagod sa mukha. Upang maibalik ang kinang ng bintana ng kaluluwa, sundin ang paraang ito. Napakadali ng paggawa. Magtimpla ng 1 tasa ng purong itim na kape, walang asukal o gatas. Hayaan itong lumamig, pagkatapos ay ibuhos sa ice tray at ilagay sa freezer ng refrigerator. Bawat umaga pagkagising, kumuha ng 1 ice cube ng kape. Isang mahalagang paalala: huwag na huwag direktang idikit ang malamig na ice cube sa balat ng mata. Madali itong makasunog sa lamig. Kumuha ng isang manipis na tuwalya ng sanggol o malinis na panyo, balutin ng ice cube. Hawakan ang nakabalot na tuwalya at dahan-dahang idaan sa paligid ng socket ng mata at sa ilalim ng mata. Ilipat ito ng tuloy-tuloy.
Huwag hayaan itong tumigil sa isang lugar ng masyadong matagal. Kapag dahan-dahan mong idinaan, ang lamig mula sa yelo ay magpapabara sa mga daluyan ng dugo na makakatulong sa pagbabawas ng pamamaga ng mga mata agad-agad. Samantala, ang caffeine sa kape ay papasok sa balat na makakatulong sa pagtatanggal ng dark circles. 2 minuto lang bawat umaga at ang iyong mga mata ay gagaan, magiging masigla at mas maliwanag. Ngayon, hawak na ninyo ang 4 na kamangha-manghang yaman para sa rejuvenation ng balat. Ngunit mahal kong mga kababayan, kailangan kong sabihin ito ng taus-puso. Ang bitamina ay nagiging lason din kung mali ang paggamit. Ang balat ng matatanda ay napakapayat at mahina. Isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring magdulot ng masamang epekto at makapinsala sa balat. Upang hindi masayang ang pagsisikap sa pagpapaganda, mahigpit kong hinihiling na manatili kayo at pakinggan ng mabuti ang mga mahahalagang paalala na susunod upang maging maganda at ligtas. 3 bahagi. Mga kritikal na paalala. Kapag gumagamit ng kape para sa pagpapaganda, paalala 1. Ang kapinuhan ng kape. Huwag na huwag gumamit ng magaspang na giniling na kape na may malalaking butil. Ito ay makakagasgas sa balat ng mukha na magdudulot ng maliliit na pinsala na hindi nakikita ng mata. Pumili ng pinong giniling o gumamit ng pinag-initang kape na nabuhusan na. Dahil kapag binuhusan ng mainit na tubig, lumalambot at lumalaki na ang mga butil ng kape. Paalala 2. Dalas ng paggamit. Huwag magmadali. Gawin lamang ito 1 o 2 beses sa isang linggo. Kung gagawin ng madalas, mamamayat ang balat at mas madaling masusunog sa araw. Paalala 3. Pagsubok sa reaksyon. Magkaiba ang bawat tao. May bagay na mabuti para sa isa ngunit hindi para sa iba. Kaya, bago ilagay sa buong mukha, kumuha ng kaunting pinaghalong sangkap at ipahid sa bahagi ng balat sa ilalim ng baba o sa likod ng tainga sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Kung normal, ipahid sa mukha. Ngunit kung makaramdam ng pangangati o mainit, hugasan agad at itigil ang paggamit. Paalala 4. Proteksyon sa araw. Ito ang pinakamahalaga. Pagkatapos ng pag-exfoliate gamit ang kape, lalabas ang bagong balat. Kung lalabas ka sa araw, nang walang takip, nang walang sombrero, mas mabilis na babalik ang dark spots. Protektahan ang iyong balat mula sa sikat ng araw. Paalala 5. Pumili ng purong kape. Gumamit ng purong kape, walang halo ng mantikilya, mais, o mga kemikal na pampabango. Kung ano ang iniinom na kape, iyon din ang ilagay sa mukha. Kailangan itong purong-puro upang maging mabuti para sa balat. Mahal kong mga kababayan, ang pagtanda ay batas ng kalikasan, hindi natin ito maiiwasan. Ngunit ang pagtanda ng may dignidad, ang pagtanda ng malusog at maganda, ang patuloy na pagmamahal sa sarili ay ganap na nasa ating mga kamay. Umaasa ako na sa maliliit na ibinahagi ko ngayon tungkol sa pinag-initang kape, makakahanap kayo ng kagalakan sa pag-aalaga sa inyong sarili araw-araw. Huwag isipin na dahil matanda na, hindi na kailangan pang gumanda. Ang pagpapaganda ay para sa ating sariling kaligayahan at kalusugan upang ang ating mga anak at apo ay makita ang kanilang mga lolo't lola at mga magulang na masigla at maging panatag din sila. Mangyaring subukan itong ilapat ngayon din. At kung may resulta, huwag mag-atubiling bumalik dito at magkomento para malaman ko at ng lahat ang inyong mga ibinahagi, ang pinakamalaking kagalakan ng ating pamilya. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring i-like, mag-subscribe sa aking channel, at huwag kalimutang pindutin ang bell icon sa tabi upang kapag may bagong video tungkol sa kalusugan at kagandahan, kayo ang unang makakatanggap ng abiso. Ibahagi ang video na ito sa Facebook o Zalo sa inyong mga kaibigan at kapamilya upang makita rin nila. Ang aking channel ay bumabati sa inyo ng saganang kalusugan, payapang kaluluwa, at magpakailanman na kabataan. Paalam.
At muling magkikita tayo sa susunod na mga video